Mananampalataya sa Kanya. Praise the Lord, praise the Lord. Amen and amen. Tayo po, nadako po ng prayer request. Mayroon pong kahilingan si Marcabel Valdez, anak ni Mary Grace, mahilom sa sugat ng sanguso. Sinuntok ng classmate niya. Sinuntok. Kaya pagalingin ng Panginoon. Tayo po manalangin. Meron po bang prayer request dyan? Hallelujah. Puri ng Panginoon. Tayo po manalangin po sa Panginoon. Praise God. Na ang Diyos ay magpapagaling sa lahat may sakit. At ang atin pong paksa ngayon, prepare your hearts. Handa natin ang ating mga puso. Sinabi po sa 1 Samuel chapter 7 verse 3, "And Samuel speak unto all the house of Israel, saying, If you do return unto the Lord with all your heart, then put away the strange god and Astaroths from among you, and prepare your hearts unto the Lord, and serve Him only, and He will deliver you out of the hand of Palestine." Ang sabi po sa banal na kasulatan sa Tagalog at nagsalita si Samuel sa buong kasangbayanan ng Israel na nagsasabi, kung kayo'y magbalik sa Panginoon ng buong ninyong puso, ay inyong alisin sa inyong ang mga Diyos na iba, ang mga Astaroth, at ihanda ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon. At sa Kanya lamang kayo maglingkod. At ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Palistiyo. Tayo po manalangin. Mapagpalang Ama at makapangyarihan sa lahat. Bless niyo po ang pagkabasa ng iyong salita. Bless niyo po ang request po, Panginoon, for Marcabel Valdez po, na anak ni Mary Grace, mahilong, nasugat po sa nguso dahil sinuntok ng kanyang classmate. At nawa po magpapatawaran sila, magmamahalan, na walang away, kung paano ang mundo ngayon ay nagkaguroon ng gera dahil po sa alitan, awayan, na wala pong pagmamahal at walang pagpapatawad. Kaya iparating mo sa kanila ang iyong pong pagmamahal, ipadama mo sa kanilang iyong pong habag. O God, Ikaw ang Diyos na maawain, Ikaw ang Diyos na mapagmahal, Ikaw ang Diyos na nagpapatawad. At kung paano ang tao ay may pagkakamali, Ikaw ang nagpapatawad po, Panginoon. Nagkakasala, Ikaw po, Panginoon, Lord. Ugahad ang papamanhin sa mga sandaling ito po, Panginoon. Yakapin mo ang bawat isa na mayroong gusot at gulo, Panginoon, sa pagmamahal mula sa iyo po, Panginoon. Mayroong pagpatawad mula sa iyo po, Panginoon, Lord. Malis ang gusot at gulo yung mga alitan at mga awayan, sapagkat yan ang gawa ni Satanas, ang gawa ng demonyo. Amin po sinasaway ang gawa ni demonyo, ang away gulo. Sa pangalan mo, Panginoon, by the blood of Jesus, I declare your hallelujah, deliverance, restoration, and peace of mind, and love, and mercy, and forgiveness to everyone po, Panginoon, Lord. O God, bless your words, Panginoon, as we have, Panginoon, Lord, read and heard everyone, Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah. Prepare everyone hearts po, Panginoon, Lord. Yan, bawat puso ng bawat isa upang pakasihan mo yung Espiritu Santo. O God, punuin mo na yung Espiritu Santo, Panginoon, Lord. Ikaw lamang, Ama, magbigay ng kasiyahan, kagalingan, o God, kaligtasan. Sa iyo lamang matagpuan po, Panginoon. Abutin mo ang mga pangailangan ng bawat isa po, Panginoon, Lord. Ikaw lamang nakabatid na kaalam po, Panginoon, sa kanilang mga kailangan. Kaya't abutin mo sila po, Panginoon. Abutin mo kami, Panginoon, Lord, sa iyong pagtawat-habag po, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh God, let your healing flow. Let your deliverance flow. Let your salvation flow. Let your Holy Ghost and fire flow in Jesus' name. Fill everyone by the Holy Ghost. Fill everyone by the Holy Ghost. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! We love you, Lord Jesus. Amen and amen. Praise God, praise God, praise God. Sorry for praise the Lord. Palakpakan ng Panginoon muli. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bago tayo
maupo, kami natin ang ating kapwa. Sabihin natin, prepare your hearts. Prepare your hearts. Tagalog pa, ihanda niyo ang inyong mga puso. Amen? Ang hangad po ng Panginoon, maging handa po tayo at ang ating puso ay maging handa po sa Panginoon. Amen ba? Amen! Hallelujah! Glory to God! Oh, hallelujah! We love you, Lord. We praise you, Lord. Let everyone prepare their heart and our hearts, Panginoon, that we are worthy to thy sight, O God, to receive glory, to receive praises, to receive, hallelujah, blessing and honor upon you, Lord. Hallelujah, that your name will be glorified. Your name will be lifted up in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Para mahanda natin ang ating puso, kailangan alisin natin ang mga Diyos-Diyusan. Alisin natin ang mga Diyos-Diyusan. Dahil ang Diyos ay nagsisilos, naninibugho rin. Kung tayo ay mayroon Diyos-Diyusan sa ating puso, naninibugho ang Diyos. Kung may Diyos-Diyosan tayo sa ating tahanan, naninibugo ang Diyos, nagsisilos ang Diyos. Dahil hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. You cannot serve two master. You cannot serve two mastery. You will hate the one and love others. Kailangan isa lang ang ating paglilingkuran. Isa lang ating sasambahin. Ang unay pagsamba sa Diyos. Hallelujah! We have talked last Sunday about true worship. Kaya kailangan ngayon ay magiging handa ang ating puso to receive the blessing of God. To prepare your heart, our hearts. Kinakailangan alisin natin ang mga sagabal sa ating puso. Amen ba? Alisin ang sagabal sa ating puso. Alisin ang buot at galit. Alisin ang inanakit. Alisin ang mga Diyos-Diyusan sa ating puso. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Pinaalis ng Panginoon ang mga Diyos-Diyusan sa ating buhay. Amen? Dahil yan ang hadlang sa pagliligtas ng Panginoon. Yan ang sagabal sa paglilingkod natin sa Panginoon. Yan ang hadlang na matanggap natin ang biyaya ng Panginoon. Amen? Kailangan natin, hallelujah, alisin ang mga hadlang. Alisin ang mga Diyos-Diyusan sa ating puso. Amen? Purihin natin muli ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya, ang mga nangyayari ngayon sa mundo, ang nais po ng Panginoon that our hearts will be prepared. That our hearts will be prepared. Kailangan ang puso natin maging handa. Kahit anong talon-talon mo dyan, kahit anong awit mo dyan, kahit anong ginagawa mo, ngunit kapag ang puso mo handa ay hindi ka makarating sa trunong biyaya ng Panginoon. Hindi mo madama ang presensya ng Panginoon na totoo. Huwag tayo magiging paimbabaw. Huwag tayo magpakunwari. Kailangan totoo tayo sa Panginoon. Totoo ang pagsamba. Sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya ipaghanda natin ang ating puso sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Marami pong tumatalon, tumatambling na pagsasamba, nagbibigay, pero ang kanyang puso ay hindi handa sa pagtatanggap ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. Ibibigay ng Panginoon ang kanyang Espiritu kapag handa ang iyong puso. Kahit sinabi ng Matthew chapter 5 verse 8, a pure heart shall see God. Ang dalisay lamang na puso ang siyang makita sa Diyos. Tanungin mo ang iyong sarili, are your heart is prepared? Are your heart is pure in the sight of God? Ang puso mo ba'y dalisay? Ang puso mo ba'y handa? Ang handa ng puso ay dalisay ng puso sa Panginoon. Alisin mo ang mga Diyos-Diyusan mo sa buhay mo, sa bahay mo, sapagkat yan ang hadlang na hindi mo matanggap ang Espiritu Santo ng Panginoon.
ipagtanggol tayo ng Panginoon laban sa kaaway natin. Kung handa ang ating puso, kung dalisay ng ating puso, kung karapat-dapat tayo tatanggap sa biyaya ng ating Panginoon. Amen! Amen! Kaya ang sabi ng Panginoon kay Samuel, chapter 16, verse 7, But the Lord said unto Samuel, Look not unto his countenance, or on the heights of his stature. Huwag kang titingin sa kanyang mukha o sa kanyang tangkad niya, because I refused him. Tinatanggihan ko siya. For the Lord said not as a man said. Ang pagtingin ng tao ay hindi yan pagtingin ng Diyos. Dahil, for man look it into the outward appearance. Ang tao tumitingin sa panglabas na anyo. But, notice, but the Lord looketh on the heart. But the Lord looketh on the heart. Ang Panginoon tumitingin sa puso mo. Kaya tanungin mo, walang makita sa puso mo. Ang Diyos lamang nakita sa puso mo kung totoo ka. Kung handa ang puso mo, kung dalisay ang puso mo sa Panginoon. Hallelujah! 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 Amen! Kung minsan masanay tayo maghukom sa tao, dungis man siya, mahirap man siya, pero ang kanyang puso pala dalisay sa Panginoon, handa sa Panginoon. Marami pong maganda, bunggang-bunga. Ngunit ay ang kanyang puso ay hindi sa Panginoon. Handa, hindi dalisay sa Panginoon. Kaya kalisin natin ang mga dumi sa ating puso, ang mga hadlang sa ating puso, ang mga Diyos-Diyosan sa ating puso, upang matanggap natin ang biyaya ng ating Panginoon, upang matanggap natin, hallelujah, ang kabutihan, ang kagandahan loob ng Panginoon. Amen. Hallelujah, amen. Kaya ang sabi, ang panalangin ni David sa Psalms 51, nung siya ay nagkasala sa Panginoon, but God, alam niyo si David, he was God's after all hearts. Ang puso niya ay nasa Diyos. Bakit? Ang sabi niya sa Panginoon, Lord, create me a clean heart. Lord, create me a clean heart. Para magiging ang puso natin ay sa Diyos, ang sabihin mo sa Panginoon, Lord, likhain mo, Panginoon, ang puso kong malinis. Likhain mo, Panginoon, ang pusong malinis. Hallelujah! Ang pagsamba natin sa Panginoon, ang nais ng Panginoon, ang puso natin ay malinis upang handa po tayo natanggap sa Kanyang biyaya. Hallelujah! Amen! Kaya ang sabi niya, panalangin na, Oh God, renew my right spirit within me. Renew my right spirit, o a right spirit within me. Kung ang iyong puso ay baluktot at malinis, ganun rin ang iyong espiritu ay baluktot, hindi malinis. Nagiging basagulero ka na, nagiging bungangera ka na, magiging mainitin ang ulo mo, dahil ang espiritu mo ay wala na sa Diyos, ibang espiritu na. Ang Diyos ay nag-aalis ng mabuting espiritu, papalitan niya ng masamang espiritu. You notice, ang sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 14, the Spirit of the Lord depart from Saul, and the evil spirit troubled him from God. So, inaalis ng Panginoon ang kanyang espiritu, pinalitan ng maligalig na espiritu. Why? May Diyos-Diyosan sa kanyang puso. Hindi siya masunurin sa Panginoon. Para maging malinis ang puso mo, maging dalisay ang puso mo, yan ay handa ang puso na masunurin sa Panginoon. Hallelujah! 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 Kaya ang panalangin niya sa Panginoon, Lord, cast me not away from Thy presence. Huwag mong itaboy ang iyong presensya sa akin, Panginoon. And take not thy Holy Spirit from me. Huwag mong alisin ang Espiritu na sa iyo, Panginoon.
Ang Espiritu na sa akin po, Panginoon, na bigay mo, huwag mong alisin. Ibig sabihin, kaya ng Panginoon alisin ang kanyang Espiritu, mapalitan ng kaligaligan, ang kaguluhang may Espiritu. Kung tayo ay mayroon Diyos-Dusan sa ating puso. So, ang sabi ng Panginoon sa Kanya, restored unto me the joy of thy salvation. Ang panalangin niya, ibalik mo ang kagalakan sa kaligtasan. Alam niyo po, kung wala nang kagalakan, kung wala nang kasiyahan ang pagsamba mo sa Panginoon, bear in mind, means to say your heart is not clean. Your heart is not pure in the sight of God. That's why God said, prepare your heart. To prepare your heart is to cast away all the idolatry in your heart, in your mind, in your soul, in your household. Alisin mo ang mga idolatry sa buhay mo. Sa verse 17, notice ang sabi ng Panginoon. Ano sabi niya? Uphold me with thy free spirit, sa verse 17. The sacrifices of God are a broken spirit. Ang sakripisyo mula sa Diyos ay ang espiritu na bagbag na espiritu. Nakahanda kang masaktan. Huwag mong sabihin matitisurin ka. Kapag naramdaman mo ang salita ng Panginoon tumatago sa puso mo na magbabago ka, nangangahulugan, nais po ng Panginoon lilinisin ang dalisay na puso ilagay ng Panginoon sa atin. Lilinisin niya ang ating puso upang karapat-dapat po tayo tatanggap sa Kanyang biyaya, sa Kanyang Espiritu. Hallelujah! Hallelujah! Ang panalangin niya, for God wants us a broken and contrite heart. And God, thou will not despise. Hindi hahabakin ng Diyos. Masaktan. Bagbag. Alam niyo po, mabuti pang masaktan ka kaysa mawala ka sa Panginoon. It is better to broken than to destroy. Mabuti pa masaktan ka. Mabuti pa magdamdam ka. Kaysa hindi ka maiwalay sa Panginoon, na hindi mawasak ang iyong buhay, hindi mawasak ang iyong relasyon sa Diyos, hindi mawasak ang iyong tahanan, hindi mawasak ang iyong relasyon sa iyong marriage life. Kailangan mo maramdaman na masaktan ka. Huwag mo sabihin na mga kabiguan na yan. Ibig sabihin niya ng lesson, yan ang aral po sa atin na matuto tayo tumanggap ng ating kamalian. We need to accept our fault, our sin in the sight of God. And you will repent at pagsisiyan natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Dahil ang sabi niya sa Proverbs chapter 4 verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it is the issue of life. Keep your heart with all diligence, for out of it is the issue of life. Siyasatin mo ang puso mo mainam. Yan ang dinadaluyan ng buhay. Kung minsan sabihin mo, may pag-asa pa ba ako? May pagbabago pa ba sa aking buhay? May pagbabago. May pagbabago, kaibigan, kapatid. While we are still breathing, while we are still living, there is a hope. There is a hope, for God is our hope. Hallelujah. Looking of the blessed hope and glorious appearing of our great God, Savior Jesus Christ. Hallelujah. May katanungan nga sa seminar kahapon, ang tao ba mayroon pang pag-asa na magbago? May pag-asa pang magbabago. May pag-asa ka pang magbabago, kaibigan. Habang ikaw na bumuhay, kailangan mo magsisisi ng iyong kasalanan sa Panginoon. Hallelujah. Ayos po ng Panginoon na maligtas po tayo. Ayaw na Panginoon mapapahamak ang buhay natin. Mahal po ng Panginoon. Mahal niya tayo. Siya sa atin natin ang ating puso. Kung ano man mga pagkakamali natin, kailangan natin ituwid po. Sabi po sa Proverbs chapter 27, verse 20, ang sabi niya, hell and destruction are never full, so the eyes of man are never be satisfied. Tandaan natin.
Ang iyong mga mata, hindi nasisiyahan talaga yan. Ang iyong paningin ay hindi nasisiyahan. Ang iyong tinatangkilik ay hindi nasisiyahan. Tandaan natin ang impyerno. Ang kasamaan ay hindi po napupuno. Hindi napupuno ang impyerno. Nag-anyaya pa rin. Hali kayo! Pumunta kayo rito! Maraming araw-araw na mamatay na bumulusok sa impyerno. Huwag mo antayin na mabulusok ka sa impyerno habang kayang buhay pa. Pagkakataon mo na, ihanda mo ang puso mo, dalisayin mo ang puso mo, ihanda mo ang puso mo sa Panginoon upang baguhin tayo ng Panginoon. Baguhin ka ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ang sinabi sa Proverbs 28 verse 13, He that covereth his sin shall not prosper. Ang nagtatakip sa niyang kasalanan hindi magtatagumpay. Huwag mo patatakpan na yung kasalanan. Huwag mo kunwari na wala kang kasalanan. Huwag kang kunwari na wala kang kasalanan. We need to admit your sin in the sight of God. Tanggapin mo ang mga pagkakamali mo. Baguhin mo kung paano ang sabi ni David, Lord, create me a clean heart and renew a right spirit within me. If you will accept your fault, if you will accept your sin and confess to the Lord, and God will prosper your life. Hallelujah. God will restore your life. Ibalik ng Panginoon ang nawawala sa iyo and said, but whosoever confess and forsake them shall have mercy. Ang siyang nagpapahayag sa kanyang mga labi at alisin ang mga katiwalian sa kanyang buhay. Kabagan po tayo ng Panginoon. The mercy of God. We are saved by the mercy of God. We are saved by the grace of God. Hallelujah. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. The mercy and grace of God still in our heart. If you will accept all, hallelujah, the blessing, if you will accept, hallelujah, our fault, and if you will accept, hallelujah, the blessing, we need to reform our life to the Lord. Ang magpapala ay nandyan kung ating baguhin natin ang ating buhay sa Panginoon. Sa tulong ng Panginoon. Amen and amen and amen. Hallelujah! Sinabi ni Jeremiah chapter 17 verse 5, Thus saith the Lord, sinabi ng Panginoon, Curse be the man that trusted in man. Sumpain ang tao nagtitiwala sa tao. And make it his arm and whose heart departed from the Lord. Na ang kanyang laman ay sinusunod. Kaya ang kanyang puso ay nahiwalay. Nahiwalay sa Panginoon. Kapag sinusunod mo ang puso mo, hindi ang puso nasa, hallelujah, sa Diyos. Huwag mo sundin ang laman mo sa puso mo. Sundin mo, hallelujah, ang mga utos ng Panginoon. Kaya kapag sinunod mo ang iyong laman, humihiwalay ka sa Panginoon, pati ang puso mo. Your heart departed from the Lord. Mahirap po magtiwala sa tao na ang kanyang puso na hiwalay po sa Diyos. Kaya sinabi sa verse 9, the heart is deceitful above all things. Ang puso ay magdaraya sa lahat ng mga bagay. Sa lahat ng mga bagay ay malilinlang. Huwag mong pagtiwalaan ang puso mo. Dahil malilinlang ka. And desperately wicked. Ano po ang puso pala ay masama. Masama ang puso kapag sinusunod natin ang layo natin. Who can know it? Sino pong nakaalam sa puso mong malinis at dalisay? At sinabi niya sa verse 10, I the Lord search the heart. Ako ang Panginoon ay nagsisiyasat sa puso and try the reins. Ako ang Panginoon ay nagsisiyasat at subukin mo. And even I will give every man according to his ways, according to the fruits of his doing. Ang Panginoon ay magbibigay ayon sa kanyang daan na ginagawa, ayon sa bunga ng kanyang ginagawa. Kaya by their fruits, you shall know them. Sa iyong bunga na ginagawa mo, ay makikilala mo siya. Makikilala mo ang tao sa kanyang ginagawa. Sa kanyang ginagawa. Kaya nga ang puso niya hindi mo makikita.
Ngunit kung ano mang ginagawa niya, yan ang laman ng kanyang puso. Yan ang laman ng kanyang puso. Kaya baguhin natin ang ating maling gawain. Baguhin natin ang maling prinsipyo. Baguhin natin ang maling daan. Kailangan sundin ang tamang daan, hindi ang lumang daan. Amen. Hindi ang dati mong daan, kundi ang tamang daan. Sa Panginoon, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang solusyon, ang kasagutan para maging malinis ang ating puso, para maging handa ang ating puso, matuwid ang ating daan, ang sabi ng banal na kasulatan sa Joel chapter 2 verse 12 and 13. Therefore, also now, kaya ngayon, said the Lord, ang sabi ng Panginoon, turn ye even to me with all your heart. Magbalik kayo sa akin, buong puso. Sa ano tayo magbalik loob sa Panginoon buong puso? With fasting. Lahat masabi, with fasting. Kasama na may pag-ayuno. And with weeping, sa kasama na ng mga panaghuy. And with mourning, sa kanamang mga panalambitan sa Panginoon. Amen? Mag-ayuno, managhuy, manambitan, nagsusumamo sa Panginoon ang ating pong kaluluwa. Yan ang solusyon, yan ang paraan para lilinisin ang puso mo. Kung nais natin maligtas, kung nais magbago, kailangan tayo ay mag-ayuno sa Panginoon. Hallelujah! Mag-ayuno sa Panginoon. Sabihin mo, mag-ayuno po tayo sa Panginoon. Hallelujah! Puri na tayo. Manalangin at mag-ayuno po sa Panginoon. Yan ang solusyon. Sinabi sa verse 13, unrend your heart. Punitin mo ang inyong puso. Mapupunit ko bang puso? And do not your garment. Ang hindi po ang gawin ang iyong mga kasuotan. Ang kasuotan mo, kaya mo maputiin. Pero ang puso mo, hindi mo mapaputihan. Ang Diyos lamang maputi. Not your garment, na hindi mo gagawin ang iyong mga kasuotan. Kahit malinis ang puso, linis ang damit mo, ngunit ang puso mo marumi. Dahil ang Diyos hindi tumitingin sa panglabas gunaan niyo. Kahit malinis ka, ngunit ang puso mo marumi, hindi pa rin katanggap-tanggap sa Panginoon. Kinakailangan sa loob, nagbabago. Hallelujah! At yung nalabas ay mayroong pagbabago. Nagsimula sa loob ang pagbabago, patungo palabas. Hallelujah! Kaya maaawit natin, Jesus in the inside, working on the outside. What a change in my life. What a change in my life kung paano kang binago ng Panginoon. Kailangan mo, kaibigan, mag-ayuno po tayo. Sabihin natin, mag-ayuno po tayo. Manambitan sa Panginoon. Managhuy sa Panginoon. Magsusumamo sa Panginoon. He said, and turn unto the Lord your God. Magbalik loob po tayo sa Panginoon Diyos. For He is gracious and merciful. Siya ay puno ng grasya at maawain. Slow to anger. Maging mahinahon pa rin ang Diyos. And great kindness. Dakila ang kanyang kabutihan. And repented him of the evil. Kaya po, ng Panginoon, alisin ang kasamaan. Alisin ang kasamaan. Kung hindi ka pa nag-ayuno, why you don't try? Kung hindi ka pa nag-ayuno, bakit hindi mo subukan mag-ayuno? Mag-ayuno ka nagsimula. Kung hindi mo kaya mahaba-haba ng ayuno, magsimula ka sa isang kainan, dalawang kainan, tatlong kainan, isang araw, dalawang araw, tatlong araw, hanggang ma-reform ka. Hanggang hindi ka ma-reform at kailangan subukan mo mag-ayuno. Isa, kung hindi pa rin dalawa, kung hindi pa rin tatlo, hanggang malinis po ang iyong puso sa Panginoon. Hallelujah! Malambitan ka sa Panginoon. Mag-ayuno ka sa Panginoon. Huwag mo sabihin, kasi tao lamang ako. Don't alibay that words. Huwag mong sabihin, kasi tao lamang ako makasalanan. Kahit tao kang makasalanan, ang Diyos ay tutulong mo sa iyo. Kung nakahanda ka magsakripisyo
sakripisyo. Kung nakahanda ka, hallelujah, magsusumamo sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, baguhin mo ako. Hallelujah. Praise God, praise God. Purihin natin Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya, sinasalarawan ng Panginoon, anong oring puso ka? Anong oring puso ka? What kind of soil are you? Means to say, anong oring soil nangahulugan, anong oring puso sa iyo? Ang soil, kagaya ng lupain, taniman. Tinataniman ng Diyos ang puso mo. Ngunit, kung ayaw mo tanggapin, mawawala ang tanim at binhi. Kaya may isang halimbawa na 4 na uring puso. 4 na uring puso. Ang isang unang puso, yung nakarinig ng salita ng Panginoon. Ngunit naging matigas pa rin ang puso niya. Hindi nagbabago. Yan sinabi sa Matthew chapter 13 verse 19. Nakarinig ng sermon. Binabaliwala ang sermon. Binabaliwala ang pangaral ng salita ng Panginoon. Inyayahan na magbago, inyayahan na maglingkod sa Panginoon. Kasi busy ako. Busy ako sa trabaho. Busy ako sa negosyo. Busy ako sa aking mga gawain. Yan ang palaging inaalibay. Kaya mayroong kasabihan, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Yan ang pusong matigas. Pusong ayaw magbabago. Kaya gusto niyang maingay. Anong maingay? Yung ingay sa mundo. Ingay ng busis sa mundo. Sigawan. Awitan sa mundo. Music sa mundo. Kaya kung minsan hindi mo na marinig, tinatawag mo kasi inilagay sa kanyang tenga ang gusto niyang ingay na walang makarinig. Oh, ang hilig ng tao ngayon nilagay sa kanyang tenga, yan ang tinatawag ng headset. Yan palang pusong ingatan natin na parang baka tayong akala mo maganda ngayon pinakinggan mo, iba na palang pinakinggan yan, ingay sa mundong to. Na tila bagang walang makasita sa kanya dahil wala kang nakarinig. Siya lang nakakarinig! Yan nakikita mo sa mga social media. Siya lang nakarinig ko, nakarinig na. Akala mo sa Diyos, wala pala sa Diyos. Outganda siya. Kaya, ang sabi niyan, hindi inatanggap sa kanyang puso. Yan ang mga puso na nakarinig, ngunit matigas ang kanyang puso. Yan ang itinanim sa wayside, sa daan. Kasi padaan-daan lang, patingin-tingin lang, kinuha ni Satanas ang binhi na narinig niya sa kanyang puso. Kaya ingatan natin ang ating puso. Yan ang dinadaluyan ng buhay. Ingatan natin ang ating puso. Yan dinadaluyan ng buhay. Huwag natin papagmatigasin ang ating puso. Huwag natin papagmatigasin ang ating puso. Huwag natin papagmatigasin ang ating puso. Yan sinabi po sa mga kasulatan sa Hebrews chapter 3 verse 15. Harden not your heart. Harden not your heart. Huwag mong papagmatigasin ang puso. Ang pangalawa pong puso na sinasabi, yung itinanim. At naitanim siya sa mga bato-bato. Yan siguro mga batugan. Maraming puso. Kaya ang puso mabigas. Kaya ang puso na itanim ang kanyang binhi sa bato-bato.
Dahil natanim sa bato-bato, hindi tumubo ang salita ng Panginoon dahil mababaw lang ang pagkatanim. Nangahulugan, mababaw ang kanyang pananampalataya. Mababaw ang kanyang pananampalataya. Sinasabi sa Matthew chapter 13 verse 21. Yan ang halimbawa na gusto niya ang pagsamba, ngunit iniiwasan niya ang tungkulin. Gusto niya ang pagsamba, ngunit iniiwasan niya mag-akay ng kaluluwa. Yan ang tutsin kanina, kahapon doon. They are not a disciple. Gusto niya magsamba, gusto niya lang magsamba. Makasarili. Kung gusto mo, ay may paraan. Kung ayaw mo, marami kang dahilan. Marami kang dahilan. Kaya ang mag-disciple, ibig sabihin, how to disciple ang tao, ang sabi ng banal na kasulatan, go and make disciple. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 28, verse 20, 19 and 20. Para ma-disciple mo siya, kaibiganin mo na. Amen? Kapag kaibiganin mo, ipakita mo pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Yung pag-treat disciples. Pagkatapos, ipag-pray mo siya. Dadalawin mo siya natin para ang tanim sa kanyang puso ay maalagaan mo. Hanggang ananyayahan mo siya na maglingkod na sa Panginoon. At siya po may panganak muli sa tubig sa Espiritu. At kung may panganak sa tubig sa Espiritu, kailangan mo, hallelujah, alagaan mo siya. Praise God. Na magpatuloy sa Panginoon, na mag-akay rin ng kaluluwa, mag-akay rin na maging disciple niya rin, amen. Diyan upang magkaroon siya ng burden sa Panginoon, magkaroon siya ng heartbeat sa Panginoon, magkaroon siya, hallelujah, ng puso sa Panginoon. The heartbeat of God is to disciple. Hallelujah, everyone. Ang puso ng Panginoon ay ikaw mag-akay ng kaluluwa, mag-disciple ka, mag-akay ka ng disciple sa Panginoon. Amen, papuri ng Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Naitanim sa bato-bato, ang kanyang pananampalataya ay malakas. Ngunit, dahil mababaw na unti-unti nanghihina, huminto na sa pagsamba, huminto na sa pakinig ng salita ng Panginoon. Yan ang mga naitanim sa bato-bato. Ang naitanim sa bato-bato, gusto niya lang ang makukomfort siya, maaliw siya. Gusto niya magandang kalagayan niya, nasa aircon siya. Magandang pakaupo niya. Gusto niya makatulong, makahinlay. Yan ang mga naitanim sa bato-bato ng puso. Gusto niya palagi na maganda ang kanyang kalagayan. Hindi masama na magandang kalagayan. Kung yan ba ay aayos ang puso mo sa Panginoon. Hallelujah, amen. Amen, hallelujah. Kaya, nadama niya sa kanyang puso. Ngunit, hindi tumatagal. Bakit hindi tumatagal? Kasi, hindi umugat. Hindi umugat ang salita ng Panginoon sa kanya. Kailangan tayong umugat. Paano tayo umugat? Kailangan maging disciple tayo ng Panginoon. At i-disciple tayo, hallelujah. Kailangan mag-akay ng kaluluwa. Praise God. Kinakaturuan natin sila ng salita ng Panginoon. Mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Magkaroon tayo ng aral sa salita. Mag-Bible study rin sa Panginoon. Huwag tayong huminto. Hallelujah. May araw-araw tayo ng Bible study dito sa church. Hallelujah. Dumalo tayo. Hallelujah. May araw-araw tayo ng Bible study dito sa church. Prayer warrior. Hallelujah. Amen. May fasting tayo. Ang fasting natin, last week of the month, mag-fasting natin. Overnight at saka fasting. Kaya ang last Friday, yun po ang ating overnight saka sa fasting muna at saka overnight. Amen? Kaya, huwag tayong papalagay sa sarili na wala tayong madi-disciple. Kaya,
Yan ang mga naitanim sa bato-bato kasi hindi niya pinapansin ang salita ng Panginoon. Hindi niya tinutuwid ang kanyang sarili. Gusto niya lang ay makukomfort siya. Hindi siya tumanggap ng pagtutuwid sa kanyang buhay. Kaya, hindi tumimo. Hindi umugat. Ang sunod naman ang itanim sa mga dawagan. Yan ang puso. Marami pong mga tinik sa buhay. Matthew chapter 13 verse 22. Naging halimbawa, lagi siyang mahabol ng kayamanan kaysa kabanalan. Parang lagi mong, ano gagawin mo para magkaroon ako ng pera? Sa halip ng hanap buhay, hanap pera. Puro pera palagi, puro palagi pera. Hindi namang yung mayaman. Yung mayaman sa mundong ito, hindi mayaman sa Panginoon. Kaya ang magandang investment po tayo sa Panginoon. Mag-invest po tayo sa Panginoon. Mag-impok tayo sa Panginoon. Hallelujah! Mag-disciple tayo sa Panginoon. Mag-akay tayo ng kaluluwa sa Panginoon para tayo magkaroon, hallelujah, ng heartbeat sa Panginoon. Hallelujah! Ang puso mula sa Panginoon. Mag-disciple ka, mag-akay ka ng kaluluwa sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Kaya, ang success ay become priority ng taong nasa tinikan. Gusto niya maging success. Saan success? Gusto niya maging matagumpay. Saan matagumpay? Sa mundong ito. Hindi siya maging matagumpay sa Panginoon. Priority niya maging matagumpay sa mundong ito. Kaya lagi siyang gusto niya, inaaliw siya palagi. Kaya ang nais ng Diyos na anumang mga dawang, mga tinik sa buhay natin, kailangan natin alisin ito. Yan ang mga Diyos-Diyusan. Ang pagkabababaw niyan, mga Diyos-Diyusan. Ang mga tinik niyan, mga Diyos-Diyusan. Yang mga lalahanin sa buhay, ang mga Diyos-Diyusan mo. Yan ang mga busy mo sa buhay. Yan ang Diyos-Diyusan mo para maging handa ang puso mo. Alisin mo ang Diyos-Diyusan. Alisin mo idolatry sa buhay mo para maging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. Hallelujah. Kaya, pang-apat na puso, yun ang pusong mabuti. Dahil pusong mabuti, masunurin. Bakit siya'y masunurin? Dahil siya ay mabungahin. Ang taong pusong mabuti ay masunurin. Paano siyang masunurin? Dahil mabungahin. Fruitful heart. Lahat na sabing fruitful heart. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan po sa Matthew chapter 13 verse 31. Ang fruitful heart, hallelujah, ay nagbubunga. Dahil nanalangin, consistent ang kanyang panalangin. Hindi lamang occasion. Ngayon siya nanalangin, sunod wala na. Consistent, ibig sabihin tuloy-tuloy ka dumadalo sa prayer warrior. Tuloy-tuloy ka dumadalo sa pagsamba. Tuloy-tuloy ka, hallelujah, nag-disciple. Tuloy-tuloy ka mag-akay ng kaluluwa. Tuloy-tuloy ka, hallelujah, hallelujah, tumutulong sa gawain ng Panginoon. At kaagad mo pagsisiyan ang kamalian mo. Nagpakumbaba ka sa Panginoon. Masunurin ka sa Panginoon para tayo ay magbabagong buhay. Hallelujah. Yan po, hallelujah, natanim ang kanyang puso sa mabuting, hallelujah, hallelujah, puso. Bakit naging mabuting kanyang puso? Dahil masunurin siya. Huwag mong ialipay na hindi magandang kalagayan ko. Naging hindi maganda dahil hindi tayo masunurin. Kung tayo ay mabuti ang puso natin, magbubunga po tayo. Lahat mo sa'yo, magbubunga po tayo. Alay, palakpakan natin ng Panginoon. Magbubunga po tayo. At ang bunga natin manatili. Ano sinabi sa John chapter 15, verse 16? You have not chosen me. I have chosen you and ordained you that you should go out, bring forth fruit, and your fruit should remain. Whatsoever ask in my name, I will do it. Sa Tagalog pa, hindi kayo ang nagpili sa akin, kundi ako'y nagpili sa inyo. At inordinahan ko kayo, inutusan kayo na magbunga at ang bunga nyo manatili. At kung ano mang hingin nyo sa akin, ipagkaloob ko sa inyo. Kailangan maging mabungahin po tayo, mag-disciple po
mayroon ka man nadi-disciple na, may naakay ka, hindi mo naman di-disciple, pinabayaan mo lang, para kang nanganak, pagkatapos inabandona mo. Sino bang nanganak na inabandona ang kanyang anak? Alagaan natin ang ating mga akay. I-disciple natin na siya mag-disciple rin eh. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Puri natin may sabihin, Amen! Praise. Huwag mo sabihin na hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Kasi hindi ka nakikinig, hindi ka susunod, hindi ka nag-aral, hindi ka dumadalo sa gawain ng Panginoon. Lagi-lagi tayo marami tinuturo dito, araw-araw, gabi-gabi. Ilan-ilan lang. Salamat sa Panginoon nagpapatuloy. Salamat sa Panginoon rito kayo. Hallelujah, pangaral natin. Hallelujah, hindi lang sigaw na sigaw, mayroong laman talaga. Kaya tinuturo natin, hindi lang sigaw na sigaw. Marami sumisigaw, walang laman. Kinakailangan sigaw, may laman. Amen ba? Mamusog ka talaga. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen? May 5 bagay na kukontrolin natin sa ating buhay para maging malinis ang ating puso at handa ang ating puso. Ang unang bagay ng 5 aim, hindi maging milyonaryo. Unang aim, ingatan mo ang iyong mga sinasalita, ang iyong bunganga. Sabi mo, ingatan mo ang iyong bunganga. Yan ang aim, para maging mayaman po tayo. Dahil ang ating mga salita, yan ang nag-reveal kung sino naghahari sa ating puso. Kaya, kontrolin natin ang ating mga sinasalita. Kung tayo nagagalit, kinakailangan ay huwag tayo magagalitin. Kung tayo mabungangira, chismusa, kontrolin mo. Kung ikaw mayabang, kontrolin mo yan. Sabihin mo, Lord, baguhin mo ang aking mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Transform my speech and my speaking. Dahil ang ating mga salita ay pwedeng magpapatay at pwedeng mabubuhay. Proverbs chapter 18, verse 21. Kaya, ingatan mo. Ganon rin sa Ephesians chapter 4, verse 29. Alisin natin ang mga buot at galit yan. Mga hinanakit at mga gasit niyan, mga bunganga at mga kayabangan. Pangalawang M, ingatan mo ang iyong kaisipan. Control your mind. Sabihin mo sa iyong kapwa, katabi mo, control your mind. Anong iniisip mo ngayon? Anong iniisip mo? Ang isip mo ba sa Panginoon o nakalatagaw ngayon? Hindi mo matanggap ang Espiritu ng Panginoon kung naglalakbay ang iyong mga pag-iisip. Kaya ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, be transformed of your mind. Be transformed of your mind that be proved and acceptable and perfect will of God. Bago tayo ang ating mga pag-iisip. Kaya kontrolin mo ang ating mga pag-iisip. Ano ang pag-iisip mo? Alam niyo po, dahil anong nakikita mo sa Facebook, sa social media, sa cellphone mo, yan palaging iniisip mo. Ano kaya, bakit? Tutungayan mo ang salita ng Panginoon, isipin mo para ikaw mabago, upang ikaw mag-transform, upang ikaw magpalain ng Panginoon, upang maayos ang puso natin sa Panginoon. Amen! Hallelujah! 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 Pangalong aim, your mood. Ang iyong mga mudo, ang iyong kalooban, ang iyong pagkatao. Kaya kung minsan sabihin mo, anong wala ka sa mudo? Wala ka sa mudo dahil, ano bang kalooban mo? Kaya kontrolin mo ang iyong kalooban na sa Panginoon. Amen ba? Amen! Hallelujah! Amen! Kontrolin natin ang ating kalooban. Dahil sinabi sa Ephesians chapter 4 verse 6 and 7.
Be careful for nothing but every prayer and supplication. Let your request be known unto God. And the peace of God pass in your heart at your mind to our Lord Jesus Christ. Iparating natin sa Panginoon ang ating mga pangailangan upang mararaman ng Diyos ang iyong mga higit na kailangan at darating sa puso mong kapayapaan. Hallelujah. Ang iyong mundo ay maging mapayapa na hindi na magagalitin. Amen. Pang-apat, control your money. Sabihin mo, control your money. Huwag mo sabihin, bill mo ko di, bill mo ko to. Bagay bilit lang ito. Bukas bakala, wala na. Wala ka nang ibigay sa Panginoon. Wala ka nang tithes, wala ka nang offering. Di inubos mo lahat sa bill mo ko to, bill mo ko di. Sino mahilig ng bill mo ko to, bill mo ko di? Kaya sulit, wala ka nang maibigay sa Panginoon. Eh, naubos na, pastor eh. Kulang pa kayo. Kasi mahilig ka ng bill mo ko di, bill mo ko di. Control your money. Amen. Amen ba? Hallelujah. For God loveth a cheerful giver. Hallelujah. Ang Diyos ay nalulugod sa mga taong mapagbigay, hindi po maramot. Kaya wala ka nang ibigay kasi inubos mo na sa bill mo ko. Puro ka lang bilhin ito. Gusto mo palagi ang kapresuhan sa buhay mo. Kaya ingatan natin ang puso natin. Panglima, control your manner. Control your manner, what you walk. Kontrolin natin ang ating mga manner? Pag-uugali. Sabi na, pag-uugali. Ano bang ugali ka ngayon? Anong ugali ka ngayon? Maglutin ka. Mainitin ang ulo mo. Lagi ka nang bumulyaw. Lagi na sumisigaw. Kaya na namamana na yung mga anak. Kapag lagi ka sumisigaw, pati yung anak sumisigaw rin. Kung lagi ka nagmumura, magmumura rin anak mo. Kung sinabi ng anak mo, lagi kang bilibisit mo. Sabi ng anak mo, bisit. Kasi, gano'n rin ka. Baguhin natin ang ating pag-ugali. Control your manner. Kontrolin natin ang ating pag-ugali. Ang pag-ugali natin na masama. Alisin yan. Prepare your heart. Hallelujah. Kontrolin natin ang mga bagay na hindi alugod-lugod sa Panginoon. Amen. Dahil ang Diyos ay nabigay ng grasya. Hallelujah. Kung na may disiplina. Para mayroong kaayusan, may disiplina. Kung may disiplina, mayroong pagkukontrol. Kung mayroong makatotoo tayo, kasi ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Siya ay Diyos ng kapayapaan. 1 Corinthians chapter 14 verse 33. Ang Diyos ay kapayapaan, hindi ang Diyos ng kaguluhan. Amen ba? Amen! Hallelujah! 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 Huwag mo sabihin na, kasi ang Diyos ay nabigay sa kanyang kalayaan. Huwag mo ay alabay ang kalayaan. Malaya ka sa paggawa ng mabuti, hindi sa paggawa ng masama. Amen! Hallelujah! Malaya ka sa paggawa ng mabuti, hindi malaya ka sa paggawa ng masama. Control the evil doing. Hallelujah! Amen! Control your speech. Kaya nga, kailangan mo mag-aral ng salita mo. Sabi mo, mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. Lahat ba sa'yo? Mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. Ano sinabi? Sa 2 Timothy 2:15, study to show yourself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen and amen. Lahat sabi, amen. Hallelujah. Amen. Purihin na Panginoon. Hallelujah. May 5 marka para tayo magiging matapat. Lahat ba sabi ang may 5 marka para tayo maging matapat? 5 mark na maging matapat. Ano yan? Number 1, kailangan panindigan mo ang katotohanan. Lahat sabi mo, panindigan mo ang katotohanan. Stand the truth at nothing but the truth. Amen. Amen. Stand the truth but nothing but the truth. Pagkatayuan mo ang katotohanan, hindi ang kasinungalingan. Amen. Hallelujah. Pangalawa, we need to live what they believe. Kailangan mamumuhay tayo sa ating pong pinaniniwalaan. There is James chapter 1 verse 22.
Be not a hearer of the word, but a doer of the word, deceiving your own soul. Hindi lamang tayo tagapakinig, kundi tagasunod, tagaganap. Amen. We need to live what we believe. Yan po ang marka na matapat ka sa Panginoon. Dalisay ang puso mo sa handa sa Panginoon. Pangatlo, watch this and pray. Kailangan ka magbantay at manalangin. Dahil sabi ng Panginoon, watch and pray. Watch and pray. Pray without ceasing. Magbantay ka, manalangin. Watch and pray. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 26 verse 40-41, can you watch him in hour of prayer? Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit in it is willing, but the flesh is weak. He said, pray without ceasing. 1 Thessalonians 5 verse 17. Guys, God, nais po ng Diyos na bantayan natin ang mga ginagawa natin. Pang-apat, remain teachable spirit. Remain teachable spirit. Nanatili kang tatanggap ng katuruan ng salita ng Panginoon. Huwag mo sabihin, alam ko na yan! Alam ko na yan, turo ni Pastor. Ulit-ulit naman yun eh. Alam niyo ba turo ko ngayon? Di ba? Kasi hindi teachable spirit yun. Kinakailan teachable spirit ka, ibig sabihin, tatanggapan ang aral ng Panginoon. Ang sabi mo na ba na kasulatan? Hallelujah! All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for correction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good work. In 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Para maging mabuti po tayo. Tatanggap na sa pagkasaway. Tatanggap na sa pagturo ng salita ng Panginoon upang lumakad tayo ng ayos, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Humble yourself under the mighty hands of God, and He will exalt you in due time. 1 Peter chapter 5 verse 5. Kaya gusto ko ng Panginoon, magpakumbaba ka sa Kanya. Ang panglimang marka, hold fast to Christ. Panghawakan mo si Kristo. Dahil ang pinanghawakan mo si Kristo, you can endure unto the end. Ano sabi ng Panginoon? If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. And that if you abide in me, you cannot bear fruit. And the tree that will not bear fruit will be cut down and cast into the fire. Yan ang sinasabi. Ay, nagsisimba naman ako eh. Yung mga tanong doon kahapon eh. Nagsimba naman siya. Ibig sabihin, hindi siya maligtas dahil wala siyang bunga. Wala naman sinabi ng Panginoon na hindi, kapag hindi siya nakakain ng kaluluwa, hindi siya maligtas. Ano sinabi na ba ng kasulatan? Ang puno na hindi nagbubunga ay puputulin at igatong sa apoy. Di ba? No? John chapter 15, verse 4, 5, and 6, and 7, manatili ka sa Kanya. Kaya gusto ko ng Panginoon manatili tayo. Magbubunga po tayo, mag-disciple tayo, mag-akay tayo ng kaluluwa. Ang tanong, may naakay ka na ba ng kaluluwa? May na-disciple ka na? Sino nag-disciple dito sa kamay? Wala. Ibig sabihin, hindi padali sa puso natin. Amen. Mag-disciple po tayo. Mag-akay tayo ng kaluluwa. Kapag naakay mo, i-disciple mo sa Panginoon. Amen! Hallelujah! 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 Paborito ni kapatid dito, ang Revelation 3, 3:11. Ano yan? Hold, Behold, I come quickly, hold fast that thou hast, that no one take thy crown. Paborito ni Sister, ni Sister Pane, saan siya? Paborito ng bersikulo, kinakailangan na rito ng Panginoon, darating na! Panghawakan mo ang korona mo na wag makuha ni Satanas! Alam niyo po, makukuha ni Satanas ang korona mo kaligtasan kung hindi tayo magde-disciple, kung hindi tayo maging aktibo sa Panginoon, kung hindi natin panghawakan ang salita ng Panginoon. Hold fast with us. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. We must be rooted and grounded in the love of God. In Ephesians chapter 3, verse 17 and 18 and 19 and 20.
Mahaba po yung salita ng Panginoon. Who has been grounded and rooted in the love of God. What is the breadth, the length, the depth, and height? Anong haba, anong tangkad, anong lalim? If we know the love of Christ, which passeth knowledge, that we might be filled all the fullness of God. Now unto Him He is able to do exceedingly abundantly above all what we ask of faith, according to the power that worketh in you and in us. Anong kumikilos dyan? Yan sabi sa Ephesians chapter 3, verse 17, 18, 19, and 20. Gusto po ng Panginoon. Maging rooted po tayo. Maging grounded po tayo. Panghawakan natin ang pagmamahal ng Panginoon. At huwag natin ipakuha kay Satanas ang korona ng ito. At ang pagmamahal ng Panginoon, ibahagi mo. Huwag mo ipagkain. Huwag kang makasarili. Ang tao makasarili, madamot yan. Ang tagal-tagal ka na nangaral sa Panginoon, nagsamba sa Panginoon. Para ka nagpaputi lang sa upuan mo. Hindi ka nag-ayun, hindi ka nalangin, hindi ka nag-disciple. Kinakain ng kaluluwa. Kaya, sa bandang huli, maasar ka na. Bakit maasarin ka? Dahil wala kang bunga. Sabi natin, magbubunga ako. Para maging dalisay ang puso ko sa Panginoon. Amen and amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Kaya na kailan maging matapat tayo, hindi tayo mapritso. Maging matatag tayo, hindi tayo magpaakay sa demonyo. Maging handa po tayo at huwag tayong patulog-tulog. Kapag tulog, lagi kang tulog, lagi ka lang tulog. Tulog na tulog. Payat. Kain na kain, puyat. Payat pa rin. Tulog na tulog. Payat at puyat. Gusto ko ng Panginoon. Hallelujah. Matatag po tayo sa Panginoon. Malusog po tayo sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Nandiyan na ba kayo? Alas 12 na. Ito po. Nais ko po itatanim sa ating isip. Ye are running out of time. Ye are running out of time. Oras na kayo, 12. Parang maikli lang aking pangaral, parang paulit-ulit lang. But we are running out of time. Hinahabol tayo ng oras. Lagi tumitingin sa oras. Yan ang babala po sa atin. Kahit ang sabi ng Panginoon, redeeming the time for the days are evil. Redeem mo ang time, tubusin mo ang oras dahil ang oras ay masama. Paano natin matubos ang oras? Para matubos ang oras, hallelujah, magsisi po tayo natin kasalanan. Hallelujah, sabihin natin, Lord, patawarin mo ako na wala akong naakay na kaluluwa. Patawarin mo po, Panginoon, wala akong na-disciple na mga kaluluwa. Ikaw darating na, Panginoon, sabihin ng Panginoon sa'yo, darating ako. May naakay ka ba ng kaluluwa? Ang kaluluwa niya naakay mo na disciple mo ba? Wala po, Panginoon. Sabi ng Panginoon, tamad! Tulungis! Gusto po ng Panginoon. Gising po tayo. Hallelujah. Susunod po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. May kadugtong pa sana kaya 12 na eh. Mahaba-haba pa yan. Itugtong ko lang susunod eh. Puri tayo Panginoon. Tatayo tayo lang. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. We are running out of time. Hallelujah. Tanghali na. Hallelujah. Tanghali na. Late pa tayo. Tanghali na. Tulog tayo. Tanghali na. Wala kayong gana. Kailangan po magpaka-push-push po tayo ng Espiritu ng Panginoon. Bago tayo alis, sabihin natin, Lord, push-pushin mo ako ng iyong Espiritu Santo upang maging dalisay ang puso ko. Maging handa ang puso ko. Darating ka na po, Panginoon. Hallelujah. Pagsisihan natin ang ating mga kakulangan sa Panginoon. Pagsisihan natin ang ating mga kamalian sa Panginoon. Pagsisihan natin ang mga Diyos-Diyusan. Alisin mo ang mga Diyos-Diyusan sa puso mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God. Amen and amen. Redeeming the time for the lesser evil. Ephesians chapter 5 verse 16. Hallelujah, samantalahin natin ang panahon. Tubusin mo ang mga panahon. Paano matubos? Kung tayo'y gumawa. Kung tayo maglilinis ng ating puso, kung tayo mag-akay ng kaluluwa, kung tayo mag-disciple, hallelujah, huwag tayo manatili ng ako lang ang maligtas. Sa lawahan tayo, makasarili. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako sa aking pagiging makasarili. Patawarin mo ako sa aking kayabangan.
Patawarin mo ako, Panginoon, sa katamaran. Lord, hallelujah. Puspusin mo ako ng iyong biyaya. Puspusin mo ko yung pag-ibig. Puspusin mo ako ng iyong pagmamahal. Prepare your heart. Ihanda mo ang iyong puso. I hope you understand the elaboration. Hallelujah. The preaching and teachings today. Pinaliwanag na maigi sa atin. Nawaan natin. Anong oring puso ka? Anong oring puso ka? Hallelujah. Huwag pusong mayabang. Huwag pusong maramdamin. Huwag pusong magsisisi. Mahilig ka. Nag-iimbot. Mahilig ka. Magtuturo. Mahilig ka kasi siya. Kasi si pastor. Bago magsisi sa kapwa mo, bago magsisi si pastor, sisihin mo ang sarili mo. Bago mo sisihin ang Diyos, sisihin mo ang sarili mo. Yasakalaya balaya sakia yasandaleluya. You are doing nothing. We are running out of time. Hallelujah. Wala tayong bunga. Wala tayong naakay. Hallelujah. Nakalalo. Wala tayong na-disciple. Hallelujah. Yasakala balaya. Hallelujah. Hallelujah, oh God. I am guilty, oh Lord, that I am doing nothing about thee, oh God. I am guilty, oh Lord. I have no, hallelujah, soul. I have no disciples, hallelujah. I am guilty, oh Lord. Hallelujah, that we need to prepare our heart. Pagsisihan natin ang ating mga kamalian. Pagsisihan natin ang ating mga katamaran. Pagsisihan natin na wala tayong bunga, na wala tayong na akay ng kaluluwa sa Panginoon. Hallelujah. Na wala tayong naitulong sa Panginoon. Wala tayong na-invest para sa Panginoon. Hallelujah. Pagdating sa harapan ng Panginoon, hahanapin ng Panginoon. Anong bunga mo? May nadi-disciple ka ba? Hallelujah. Ang utos na Panginoon, go and make disciple. And go and make disciple in Matthew chapter 28, hallelujah, verse, hallelujah, 19 and 20. Hallelujah, and go and make disciple, go and preach the gospel, hallelujah, to every creature. Yasakala malaya sakia. Huwag kang malahimik. Huwag mo ikakahiya ang salita ng Panginoon. If you will ashame God, and God will ashame you. Hallelujah! 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 Yaya sakala balaya sakia. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, fill me with the Holy Ghost, and I will teach, and I will teach, and I will make disciple. I will preach your words po, Panginoon Lord. Magkaroon ako ng Bible study. Magkaroon ako ng akay ng kalumag na disciple ako, Panginoon. Para halay may bunga ako, Panginoon, na ang bunga ko manatili. Kung ano mong hingin ko sa iyo, Panginoon, pagkalob mo. Hallelujah, pagkalob mo, Panginoon, dahil may bunga ko at ang bunga ko manatili. Hallelujah, 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 sakala, malaya, sakia, malaya, sakaya, sikia, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Speak to them, O God. Bless them, O God, Lord. Sakala balaya sakia yasanda. Bless them, Lord, magbubunga ito. Hallelujah, kaluluwang ito, maging fruitful ito sa iyo po, Panginoon, Lord. To make disciple, hallelujah, their fruit will remain, O God. Whatsoever ask your name, you will do it. Hallelujah, fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost and fire. Fill with the Holy Ghost and fire. Fill with the Holy Ghost and fire. Sakala balaya sakia yasanda. Hallelujah. Sakala balaya sandalo. Hallelujah. Go and make disciple. Go and make disciple. Go and be fruitful in the sight of God. Sakala balaya sakia yasanda. Hallelujah. Hallelujah sandalo. Prepare your heart to be pure heart, to be obedient, and be faithful. Hallelujah. Sakala balaya sakia yasanda. Hallelujah sakia sakala balaya sakala. Sakaya. Hallelujah, Sakia, Sanda, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sakala, Sanda, hallelujah. Lord, bless your Panginoon, Lord. Alis ito, Panginoon. Maging fruitful, hallelujah, to make disciples, Panginoon, Lord, not only in business, hallelujah, but in your business, oh God, in Jesus' name. Hallelujah, pray, oh God, Lord. Hallelujah, sister, brother, Panginoon, Lord, Ricky, Panginoon, to make disciples of you, Lord. Filled with the Holy Ghost. Filled with the Holy Ghost and fire. Hallelujah, filled with the Holy Ghost and fire. Lord, hallelujah, ito po, Panginoon, Juliet Malago. Mag-disciple siya po, Panginoon, to preach your words po, Panginoon, Lord. Halabalaya, Sakia, Sanda, hallelujah, hallelujah, Jesus' name. Hallelujah, Jesus' name.
In Jesus' name. Hallelujah. God, the disciple in Jesus' name will be known. Bira ko ng karaman, Pastor Brother LG, Panginoon, will the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. Hallelujah. Wisdom and knowledge, Panginoon, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah. Ganun din po, Panginoon Lord. Hallelujah. Si Brother po, Panginoon Lord. All po, Panginoon Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nalain ko po, Panginoon, si Jairus, Panginoon, will be the Holy Ghost. Maging masunurin, maging fruitful ito sa iyo. Ganun rin, Panginoon, Lord, maging fruitful, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord, si Rusty. Hallelujah, Francisco, ganun maging fruitful, Panginoon. Hallelujah, si Brother po, Panginoon, Lord. Remark po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon. Narito po, Panginoon, sinunay po, Panginoon. I pray, oh God. Will be the Holy Ghost. Maging fruitful sa iyo po, Panginoon. Maging submissive sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Cast all. Hallelujah. Doubt and unbelief. Cast all. Hallelujah. Hinod sin obstacle in Jesus' name. In Jesus' name. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. Be fruitful and be disciple. Hallelujah. Disciple of Gaia sa kalabalasan. Lead the fruit of the Spirit of God. Hey, Panginoon, Lord, love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. My dearest God, Lord. My dearest God, Lord. Hallelujah. Reform. I know. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Arnold po. Hallelujah. Junior. I know po daw sa kaya, sa kala, malaya, sa kiya, sa reform here, oh God, Lord. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Salamat po, Panginoon, narito sa ngayon. Hallelujah. Lumalapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Baguhin mo siya po, Panginoon. Change his heart. Change his heart. To be like you, Lord. Hallelujah. To be fruitful. Hallelujah. And prepare heart. Hallelujah. Kahanda puso niya, Panginoon, to change. Hallelujah. His heart upon thee, oh God. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Pray, oh God, Lord. Ito po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Sa brother po, Panginoon, Leo, Panginoon, baguhin mo siya po, Panginoon, Lord. Gamitin mo siya. Darating ang araw na siya po, Panginoon, magtuturo, mangaral mo salita, magpapastor, hallelujah, magdi-disciple po, Panginoon, Lord. Hallelujah, give, hallelujah, some apostles, prophet, evangelism, hallelujah, pastor, teachers, for the perfect in the saints, the work of ministry, defined by the Christ, to come to unity of faith, by the power of the Holy Ghost, by the power of the Holy Ghost, by the power of the Holy Ghost, Panginoon, Lord, hallelujah, hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, si Brother Romel, Panginoon, Lord, mold him by the power of the Holy Ghost. You gave, Panginoon, apostles and prophets, evangelists and pastors and teachers. For the perfecting will send the work again is defined by the Christ, till we come there to faith by the Holy Ghost and fire. Hallelujah. And the fruit of the Spirit abide, hallelujah, in Jesus' name. Love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Hallelujah. Control, hallelujah. This mind and thought, hallelujah, and manner, and words, and man and everything, hallelujah, you, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Ganun rin po, Panginoon Lord. Hallelujah. Sa Brother Andy, Panginoon Lord. Will be the Holy Ghost. Si Tatay po, Panginoon Lord. Ito po, Panginoon Lord. Hallelujah. 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 Si Bibi, Panginoon Lord. Gamitin mo siya. Maging pastora. Hallelujah. Maging back-up ng kanyang asawa, Panginoon. Magka-pastor, maraming kaluluwa doon, Panginoon. Sa, hallelujah, sa Ginaldo. Naghihintay na pangaralan nila mga asawa, ng mga sundalo, mga kaluluwa. Huwag siyang maya. Huwag matakot. We're gathering in the spirit of fear, but love and sound of mind. Yes, sa kalamalasa. Hallelujah. Word of love and sound of mind. Fear not. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Prepare your heart. Hallelujah. 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 In Jesus' name. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Dalayan ko pa kayo sa salamat mo dahil ito sa po, Panginoon Lord. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Lord. Si Brother Panginoon, sabi na rin sa po, Panginoon. Baguhin mo siya, Panginoon na boss, na makapag-akal ng hallelujah. Mag-disciples po, Panginoon Lord. Ganun rin. Hallelujah. Hallelujah. Pray po na dati sa pastor po, Panginoon. Naiwanan niya ang gawain po. Patawarin mo siya. I-restore mo ang nawala sa kanya, Panginoon. Kaya mo i-restore ang kanyang health. Kaya mo i-restore ang kanyang kalusugan. Hallelujah. Give mo lang sa kanya. Hallelujah. Pinakalog mo, Panginoon. You can able to restore it, Panginoon. In Jesus' name. Restore, hallelujah, health and blessing. Hallelujah. Ganun rin po, Panginoon Lord. Sister, Panginoon Lord, ang Panginoon maging up sa kanyang asawa. Will be the Holy Ghost. Ganun rin po, Panginoon. Restoration, health, Panginoon. Sister, Panginoon Lord, hallelujah. Pastor Rosario, in Jesus' name.
Have complete healing deliverance in Jesus'